Alay, biyahing Batangas tayo, Beros. Ang bayan na nakadikit sa lawa ng Bulkang Taal. Meron daw ibubuga. Let's go to Tanawan City. Isa-isahin natin ang mga pasabog ng pambato ng kanilang bayan. Sa biyaheng ito, abay may mga atabs din akong pambato, no? Hi, viajeros! This is your morning sunshine, Shire Diaz! Uy, Shahi, ano ka ba? Sabado ngayon, walang unang hirit. Ay, wala Sama ba? ka sa biyahe ko. Game! Magandang araw mga biyero. Ako po si Andrew Pertier, ang inyong unang Hirit Weather Presenter. At ngayong araw, andito po tayo sa Tanawan, Batangas. Kung makikita niyo po sa aking likuran ay malakas po ang alon dito sa Talig. Pulsud po yan ng malakas na hangin magagawa sa weather. Okay, Umulan, umaraw, ayan na yun. Sa control mo. Sumama ka na sa biyahe natin. Ano ka ba? Mga kapuso, wait lang. Babalik po kami. Tutuloy kayo ang report mamaya. Ihirit tayo ng kulitaan. Next question, sagot natin balito. Kahit ano yung tanong. Bigay ng sahog ng kakanin. Food trip! Umami flavor. Sabay po, masarap po siya igupin lalo po pag gantong tag-ulan. At playtime dito sa Batangas. Wow! Nitong September 8, opisyal nang sinimulan ang Siglawan o Siglang Lawa ng Tanawan. Layunin ng pagdiriwang na ito ang palaguin ang turismo sa bayan. At isa sa pinaka-inaabangan sa selebrasyong ito, ang Bangkarera sa Lawa ng Taal. Hinuhukay natin ang kultura ng Tangkatanawan, kultura ng paggamit ng mga bangka na itong ginamit na ito ang nagbuhay sa kanilang mga ninuno noong unang mga panahon. At ito pong bangka ay ginamit talaga natin na isang paraan naman ng recreation and ginamit din natin competition. Nakilala namin si Tatay Benedicto na 3 taon na ang sumasali sa paligsahan. Napakasaya ng aking pakiramdam pag ako'y nasa lawa at ako'y namamangka. Lalo na pagka kami ay nagpo-posisyon dito sa aming lawa. Pero hindi lang ang mga bangka na yan ang naguunahan sa Tanawan. Present din ang mga bangka na kayang buhatin ng isang kamay. Ayan! Wow! May mekanismo sa mga mini bangka na ito, Bieros. Baterya ang nagsisilbing makina na nakakonekta sa LEC nito sa likod. Ang mga mini bangka na ito, umaarangkada rin daw sa paligsahan. Pero yung battery niya, doon lang kami nagkakamero ng rolls na kailangan 9 volts disposable, hindi tulad ng mga rechargeable. Sino po nakaisip ng na magkaroon ng paligsahan? Nakita lang po namin siya sa ibang lugar na yung mga ganang mini pabangka. Apo. Then sumubok kami o try na gumawa hanggang sa natuto kami hanggang sa yung lahat ng iba na nagka-interest kaya nakapagawa rin kami nakapagawa ng mga bangka. Kaya yan, nagkameron na competition. 15 years old pa lang daw si Jason nang unang beses na subukang gumawa ng sarili niyang mini bangka. Ang mga bangkang ito talaga namang pinaglalaanan nila ng oras at salapi. Magkano po yung ginagastos niyo bawat bangka? Siguro hanggang mga 2.5 2.5. hanggang sa mayari lang yung bangka. Tapos nun, kapag nanalo ho kayo, ano po yung premyo? Depende po sa naging sponsor sa papremyo kasi tulad nung last na itong June, may pakarera kami ng piyesta. Okay. 10K yung champion niya, 10K! 7 yung second, tapos 5K yung third, 3,000 yung fourth. Eh di bawi-bawi na. Ilan ho kayo naglalaban-laban? Madami ho kami, nag-entry yata sa amin noon 20. Wow. Ready? 1, 2, 3, go! Isa sa mga hobbies ko before was remote-controlled cars. Kami ng kuya ko. Actually, siya nagsimula yan. So, familiar ako dun sa sinasabi nilang dynamo. Nakakatuwa lang nga din dahil walang remote control. Kumbaga, yung mismong makina lang, pati yung nagpa-power sa kanya, which is the battery. It would have been better kung nakita talaga natin sila, yung mga bangka dun sa Taal. Pero hindi tayo talaga sunerte sa weather, but at least may pool at may body of water at nakita na natin silang umarangkada. Umaarangkada rin sa kita ang makukulay na kakaning ito. Bukod sa sapin-sapin, may kutsinta na color green, buchi at puto na kikay ang mga kulay. Palitaw na hindi puti at puto bao na hindi kulay ube, kundi iba-iba rin ang kulay.
Kung anong dami ng kulay nito, ganun din daw karami ang benta. Nung ma-establish ko yung kakanin na business na yan, nag-a-average ako ng sales sa isang araw na minimum 25,000. Pero bago nagkaroon ng makukulay na kakanin, isang madilim na trahedya ang pinagdaanan ni Andy. Kasama kasi sila sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal noong 2020. Gabi na noon na nagsisimula. So, isang linggo na sumasabog, andito pa rin kami. Kaya lang kami umalis that time, pinatay ng munisipyo yung kuryente at saka tubig. So, walang source. Pumutok yung bulkan. And nagkaroon ng COVID-19. So, hindi kami handa. Wala kami savings ko konti. So, para mapunuan yung pagkukulang, yung pagpaprovide ko sa pamilya, nag-isip ako ng business na po pwede, na mabilis. So, nagkamap ako sa idea na pagkain. Ang naisip niyang produkto, mura lang ang kakailanganing puhunan. Nag-start ako sa 500 pesos. Dito naman mura yung malagkit, magigilim. Yung mga gamit naman dito, kagaya ng mga dahon na saging, hindi na namin binibili. Dito kasi sa bakuran ni na Andy, present ang nagtataas ang puno ng saging. Tuwing umaga, kumukuha siya ng dahon nito para ipambalot sa kanyang paninda. Sir, kasi pag in-stock namin yung dahon, naninilaw. So, pag inilagay namin sa bilao, ang pangit tingnan. Lalo pag may mga okasyon nyo, halimbawa sa mga events, kailangan nila yung magandang presentation. May bilin din si Andy sa pagpili ng dahon beros. Ito. Yung hindi masyadong magulang. Okay. Lalas-lasin po na. Sige po. Susubukan ko po. Sige. Ayan. Ayan. Isa-isa nila itong pupunasan at ready na itong gamiting pambalot sa mga kakanin o ibang sapin sa kanilang mga bilao. Parang nangibitin si Seth. Po? Parang nangibitin. Alam mo, Gay, sinasabi ng kapatid ko parati yan, kapag mayroon akong ginagawa at may hinahawakan, parang Parang galit. parang galit na galit. Opo. Tapos sir, lalagyan nyo ng langis yung kamay. Okay. Sige po. Ang bilaong ito, gagamitin natin sa isang laro beros, ang mga Gina Kumasa. Walang iba kundi sina Anjo at Shaira. Sa larong ito, kailangan ay parehas sila ng sagot sa mga itatanong ko. Malalaman talaga natin how well do you know each other? Okay, bilang kasama natin ang siya. Ansa. Kasi wala yung isa. But dapat kasama natin, no? Sayang Kasama si Kaloy. Wala, travel. Waldas ng pera. Ganun. Well, ngayon, hindi ansya ka, kundi ansyado. Parang ansyagwa yatang pakinggan. Ano ang month at day ng birthday ni Shaira? Mukhang masusubok ang pagkakaibigan ng dalawang ito. Tama. Kapag pareho sila ng sagot, sagot na rin natin ang free taste sa kakanin na nasa harapan nila. Ano ang size Nang! sapatos yan? 12! Magbigay ng gulay sa bahay ko! May kangkong. Walang takbo sa bahay ko po. Sabi niya, pagong! Sabi niya, mapagong! Magbigay ng sports sa 2024 Olympics! Volleyball! Magsalita ka! Volleyball player ka! Basketball dapat. Sige mo, basketball. Basketball Sabi dapat. niya, volleyball! Volleyball player siya dati. Pares kami. One. Puwet ko. Part of the game, part of the game. Magbigay ng paborito niyong unang hirit host. Igan! Igan! Kung magbabulahan na lang tayo. Dapat sinabi mo ako. Sabihin ko sana kita eh. Lumatawa mo na. Daddy yan. Come on, Ansha. Ipakita niyong tropa talaga kayo. Naninigaw kasi! Naninigaw! Sorry, sige. Kalmado na. Okay. Alright. Mars! Matikman yan. Palitaw. Okay. Magbigay ng sahog ng kakanin. Palitaw! Next question, sagot natin palitaw. Kahit ano yung tanong. Kailangan
yan, pares. That's a good move, bro. Magbigay ng sahog ng kakanin! Palitaw! Sahog ng kakanin! Mahalaga, paresong sa... Mahalaga, importante. Yung importante, mahalaga. At Hindi, lalamig na yan. Oo, siguro okay lang. Tama. Pakidescribe naman ko ng natitikman yun. Ito po, kakaibang palito kasi pahaba. Parang palongganisa style. Ano naman, saka ibang palitaw din kasi may ube sa loob. There's filling. Saka mas masarap kasi pinaghirapan namin siya. Yun yung pakiramdam. Ano ang year kung kailan pinanganak si Anjo? 1996! Okay, we're really friends. So, let's go. Anso? May kakainin pa ba tayo? Ano? Kulay green. Green. Kutsita na green. Labang sauce to, ganito lang siya kinakain. Ay, oh my God! Yan yung kulang kanina eh! Latik tawag dito, di ba? Yema. Pwede ako kumain pala eh! Reward yan, reward. 1996! Ang sarap. Ito yung nagbigay ng kulay. Ito yung nagpapanalo. I mean, kakaiba na yung kulay niya kasi kulay green siya. Pero ito talaga. Sarap niya ito? Star of the show. Sino ang bias ni Shaira sa BTS? Umay na kami dyan kada umaga. Buong bibig niya yun. Okay, pala eh. Lahat, pati interserve, cameraman, mga boss sa control booth, lahat, mga bystanders. Alam na si Jungkook ang bias ni Shaira. At parang may nyug, no? Ay, ano ang tawag nun? Makapuno! Biko na may makapano sa loob. Are you kidding No. me? Bro, swear. May isang bilao sa harapan nyo na ganyan, no? Makulay. Lahat ng Okay. makulay masarap. Lasang ano? Lasa. Parang mochi style na buchi. Ang sarap! Kasi meron siyang, ayun, makapos na yun, meron siyang ube feeling sa loob. Yung sobrang sarap. Tapos crispy on the outside. Oo, gusto ko yung parang roast yung yung labas niya, di ba? Parang Tapos pagdating sa roasted na Roast tapos moist sa loob. Ma'am AC, ang sarap Ang sarap! is here to stay. Magbabalik ang! Ang sarap! Isa sa mga dinarayong pagkain sa Batangas, ang bulalo. O imagine this, matanaw sa lawa ng Taal habang humihigop ng mainit na sabaw. Perfect. Pero paano kung ang bulalo magyelo? Kakainin niyo pa rin ba ito, Biheros? Hindi naman. Tigas yun eh. Ba, yun ang paglubamig, nagsesebo na, tapos alagay mo pa yelo. No po. Siyempre po, mas masarap po talaga yung sabaw ng bulalo. Malambot po yun. Dito sa Tanawan, ang bulalo hindi lang nagyelo. Imbis na ulamin, ginawang panghimagas. Presenting ang bulalo ice cream ni Mang Chris. Kaya naman, sinadya pa namin siya dito sa bagsakan sa palengke ng Tanawan. Gusto lang po namin malaman ni Shaira kung bakit, kung paano niyo naisip po na gamitin ang bulalo, pati yung itlog na maalat. Parang ang labo, no? Kasi yung dessert, alam natin, ice cream matamis, di ba? Oo, correct. Pero ito ulam. Ulam. Sir, isip ko po na gano'n para yun naman pong kakaibang mga flavor ang iniimbento ko ngayon na para naman matikman naman po ng mga taga-tanaw na. Tiga Tanawan. Opo. Gano'ng katagal niyo na pong naisip to? 2013 sir, nang nag-start ako ng bulalo ice cream. Di ba nagsisebo yung bulalo? Uy, baka sebo ice cream to, Kuya Chris, Hindi joke po. lang, joke lang. Ang proseso po nito, pag malambot na po yung bulalo, Apo. palalamigin po, tatanggalin po yung sebo. At yung pinakasabaw naman po, siya nating ilalagay sa gagawin nating ice cream. Yung Yung broth. broth mismo. Ang gusto ko malaman, dun sa ice cream na yan, meron po bang beef na mga strips or pieces or bits? Wala po. Pure po siya po. Ibinibenta ito ni Mang Chris ng 20 pesos at madalas daw ay 2 oras lang niya itong inilalako. Meron po ba kayong parang high season? Kasi baka may bula low season kayo, baka meron kayong bula high season. Pero kapag malimig na panahon, or katulad nito ngayon, medyo umuulan, may bagyo, kumusta yung bendahan po? Sir, itong July, August,
kasagsagan po yan ng ulan. Opo. Hanggang ngayon po, wala pa pong pahinga kasi iyan po ang Malakas. pinakamalakas po, July at August. Hindi po, sir, summer. Hindi summer! Hindi po summer. Sige nga, masubukan nga yung bulalo ice cream na yan. Try ka muna, ma'am, sa bulalo ice cream. Ayan. Bulalo. Right. So, mukha siyang vanilla. Kuya Drew. Mukha siyang Okay. vanilla. Oo. Hindi siya... Ay, parang medyo naamoy ko na yung Naamoy mo na, ha? Oo. Ikaw ganyan ka rin pala no inaamoy mo yung kakainin mo? Kuya Drew, nalalasahan ko yung bulalo. Nalasahan mo? Nalasahan ko na. Anong klaseng nalalasahan mo ba yung broth na may lechugas, na may Yes, parang... corn? Parang nandito na siya lahat. Yan. Naamoy mo? Ay, oo! Bulalo. Yung bulalo to! Teka. Ito yung tunay na test, ha? Ay, naalala ko yung tatay ko, kapag kumakain ng bulalo, gusto niya, kapag hinihigop niya yung sabaw ng bulalo, tatapat siya sa electric fan, tapos magiging sebo yung kanyang lips. So ito, hindi ko lang kailangan ng electric fan. Mismo. Pag nagsebo yan, ibig sabihin bulalo Pag yan. nagsebo to, bulalo to. Nalalasahan ko na yung beef. Diba? Nalalasahan ko na yung beef. Up, ito yung, May madulas na part. ito yung may litid, oh. Ito yung may litid, tay, may litid. May madulas na part. At may ribs part. Repolyo. May polio? Repolyo! Araw-araw daw ang paggawa at pagbebenta ni Mang Chris ng bulalo ice cream. Siguro ang laki ng muscle mo, Kuya Chris. Hindi naman po. Kasi parang workout na to eh. Yes, Opo, tay. ma'am, Ay, opo. Ano pong gusto niyo? Ano po, this time? Kiss? Huwag naman kiss! Meron na ako asawa! Grabe naman to! Cheese daw. Wala. Dagdagan ko pa? Lugi na si kuya niyan. Kuya Chris, lugi na. Tama na ba to? Mahaba naman mambila. Haba. Okay, ayan. Oh. Special edition Hello Ako Kitty pa naman yan. Oh. Yes. Oh, ayan. Keep the change na. Kapag sinabing Batangas, matik na lomi kaagad ang pambatong pagkain. Pero dito sa Tanawan, may paborito raw ang mga lokal. Ang kulawo o laman loob ng baka. Pinakuluan kasama ng atsuete. Institusyon na raw na may tuturing ang pwesto nito sa Tanawan. Alay, 53 years na raw kasi silang nagtitinda ng kulawo. Naipasa na sa pangalawang henerasyon ng kanilang pamilya ang pagtitinda na ipinagpapatuloy ni Nanay Lourdes. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. So kapag kunyari nag-order ho ng isang order ng kulawo, magkano po ba yun? Regular 60 po at saka overload 100. So regular 60. Sinabi niyo po bang overload? Okay. Pag overload, ano po ibig sabihin nun? Isang puno siya rito, sir. Ang overload, isang puno dito. Isang puno yan. Oo. Ano po yung mga sinasama niyo dyan? Lahat yan. Lahat? Pwedeng mamili ng parte ng baka ang customers. Okay. Katulad, sabihin na natin ito. Isaw. Isaw. Okay. Ito. Laman. Okay. Ito. Uy, tuwalya. Yeah. Wala naman tuwalya. Oo. Ito mukhang atay, no? No, binubong. Ano po? Binubong. Binubong. Yeah. Ano po yung binubong? Para siyang pondohan ng ng hayop. Matanggenyo ba yung Oo. binubong? Oo. Ito na po yung atay. Opo, yan Ay, po. naku, laking atay na ito, no? Oo. Ayan. Ano po yung mga parte? Taba. Taba, ito kailangan to. Oh, yes, sir. Pampasarap yan. Para diretso hospital. Hindi naman, sir. Ay, hindi naman po. Opo. Pinakukuluan ang mga laman loob ng 2 oras. Tsaka ito, gugupit-gupitin ng maliliit, lalagyan ng sabaw. At depende na sa inyong panlasa kung gustong lagyan ng kalamansi, sibuyas, at sili. Yan, from Calamba, Laguna pa po ako. Then, kinagabihan po, pumunta kami dito, sakto, malamig, tag-ulan yung weather. Yon, nagustuhan naman po namin. Affordable naman po, lalo na po pag kahit sa amin po, mga estudyante po, affordable po. Masarap, malinamnam yung sabaw dahil matagal pong napakuloan. Tapos yung laman mo, pag dilig mo po yung mga laman loob, talagang magugustuhan. Noong 2020, matatandaang sumabog ang Bulkang Taal, kung saan ang bayan ng Tanawan kasama sa mga napuruhan. Ang ilang kabayo na naiwan noon sa Taal,
Eto na ang itsura ngayon. Malalakas, malalusog, at nakikisalamuha na ulit sa mga turista. Binisita namin ang ilan sa kanila. Kuya, bakit ang lalambing ng mga kabayo nyo? Parang aso. Sanay po yan doon sa kasi pinasakayan ko yan dito. Apo. Ang horse ride. Ay sanay sa mga taong mga namamasyal dyan. Ay, sus. Dyan, gano'n. So tama po ba nakuha nyo po sila sa Vulcan. Vulcan? Opo. Kumbaga parang running wild na lang tapos nun parang sinalba nyo na lang po. Sinal pa na lang po. Ay, very good naman yung tatay. Ay, sus, hindi kasi siya naiiwan. Iuwi ko yan. Kanya nga. Kasya ba sa van yan? Ano po ba kinakain nila? Oo nga, gusto kong malaman. Sa umaga po, pinainom namin yan ng trigo. Tapos sa tanghali, papakainin sa bukid. Okay. Bago sa hapon, painimin ulit. Kaya Tino, Tutulong na. Kaya Tino, curious naman, paano natutulog mga kabayo? Bali po, Diba? Kasi pikit lang, nakapikit na, pero nakatayo. Ganyan Nakatungo. Talaga? Pero hindi po sila gumagalaw. Hindi po sila nagsisleepwalking. Hindi. Sleep running. sleep galloping. Sleep galloping. Galloping. Marunong maglinis ng sarili o mag-self-cleaning ang mga kabayo. Pero si Kuya Tino, may ginagawa raw para mas mag-groom ang mga alaga niya. Ano pa yung ginagawa nyo kanina? Bali po, binabrush ko siya Opo. para ang mga kapal na balahibo ay madala ng brush. Tapos, uulitan po natin itong pisnit para kuminis ang balahibo. Bali, madaan na po ng pisnit, dala na yung mga balahibong naiwan. Fishnet. Kaya Tino, gano'n nyo po kadalas ginagawa yan? Yung Bali po pagpapalit? sa kada araw na sila ay bago namin ipakainin, bali ganun po. Naano po namin siya. Well-maintained pala tong mga horsey na to. Tuwing kailan sila naliligo? Every other day. Ganyan din Marami misis pang ko. ligo kaysa sa ibang tao. Oo, misis ko ganun. Wait lang, parang nakarelate ako. Nakarelate ka rin? Sabi ko na nga ba mga babae, mga yeah. lalaki talaga naliligo Oo mga naman. 2 to 3 times a day. Wow! Mga babae, Buti ka lang madalas. mga babae biglang, gagawin, okay pa naman ako. Okay. Kapag tagulan, mas matagal ang agwat ng pagpapaligo sa mga kabayo. Pero madalas daw ay may grooming session pa rin sila. Brush up siya, no? Yung hairstyle niya eh. Pababa, pa ganito. Balahibo doon ng baba. Ganito, tama ba to? Ginagawa ko, Tino. Gusto mo to, Whitey, no? Anong hairstyle gusto mo, Whitey? Ay, hindi. Gagawa natin siya ng hairstyle. Kailangan meron siyang hairstyle. Kimpi. Kaya hindi ka ba natatakot kapag kunyari, di ba sumisipa yung mga kabayo? Ganun po kung ganun kabayo. Nung una, yung iliban niyang galing Vulcan ganun. Aggressive pa sila. Aggressive po talaga. Paano nyo sila napatingin? Paano sila naging ganito? Bali po araw-araw may paliliguan mo. Ganun talaga mga babae, no? Ligo lang kailangan. Ligo lang. Yo! May kaibigan ako sa hirap pangalan eh. Medyo masungit sa umaga. Alam mo pag naligo siya o hindi. Fun fact, never pa ako nakapag-horseback ride. Ever. Weh! Ever. So, kahit sa Baguio, Sa Baguio, Never. hindi. Tagaytay, never. Oh, okay. Kaya nung nakita ko na kung gaano kalambing sila, especially si Whitey, yung kabayo. iba si ang Whitey. gusto kanina. Iba yung connection niya ni Whitey. Paano yung connection? Hindi, yung connection niya ni Whitey, talagang parang kayo na. Ganun. Ang Meant sarap for sa pakiramdam. each So, other. syempre nawala din yung medyo takot ko na yung kabayo naninipa lang. Ganun yung mindset ko dati. Pero ngayon, amazing. They're so good. They're so nice. So nice. Tay, tama po ba na yung itong kabayo na to ay malambing? Yan, feeling ko tama yan. Pero tama po ba na parang kuminsan may isang tao nagmamatch sa isang kabayo, parang ito na yung nagmamatch sa akin eh. Tama po ba yan? May ganun din ba? Meron po, pre. Hindi rin pahuhuli si Shaira sa bonding with the horses syempre. Yan guys, ito napili ko si Baya. So kuya, ilang taon na po si Baya? Bali, mag-5. Okay. Hindi siya hindi siya masyadong mailap, no? Tsaka makulit. Steady lang siya. Okay. Iba-iba rin talaga ng ng personality ang mga kabayo. Kanina may nilapitan ako, lumayo siya sa akin. Tapos eto si Whitey, napansin ko kaya siya yung lumalapit sa tao. So eto naman po, ayan. So kanina, ganun lang din po. Pwede pong masubukan pag-suklay po. Ang cute. Kaya po din. Behave lang siya, guys. Nakakatuwa. Parang you are natural. I mean, around horses. Talaga ba? Parang napapatili ka out of excitement. Hindi, magugulatin kasi talaga ako eh. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang lambing na kabayo. Parang aso eh.
Totoo. Yeah, actually, totoo. super lambing niya siya yung lumalapit. Kasi yung mga na-encounter ko na kabayo before, mailap sila sa tao. Miski sa unang hirit. Hindi tayo nabigyan ng magandang weather, Mr. Weatherman. At we could only maximize whatever we can, di ba? We can shoot what we can shoot. So, Biyahe ni Drew to eh. Oh, yun nga. You can never say no Yeah. sa biyahe ni Drew. Matagal ko nang gusto mag-guest din dito. Ako rin. Pangarap ko to actually. Bata pa lang ako pinapanood. Oo. Sino na lang? Biyahe ni Tito Drew with pamangkins. Ansaka. Bro, ganda nun. Tito Drew with Anshaka. Oo, baka isi... Sharap siya pakintang mga to. Sa bawat lugar na ating binibisita, may kanya-kanyang pambato ang mga probinsya. Dito sa Tanawan, hindi lang pagkain o magagandang tanawin ang kanilang ipinagmamalaki. Hindi pati rin ang kanilang pag-uugali. Pambato sa pagiging matatag at matyaga sa harap ng anumang dilubyo o sakuna.